Dito po sa mundo ng crypto, madalas po nating naririnig ang salitang volatility. Marami ang natatakot kapag naririnig ito dahil ang ibig sabihin nito ay pabago-bago ang presyo. Pero ayon po kay Ginoong Michael Saylor, isang kilalang Bitcoin advocate at chairman po ng strategy, ang pagiging volatile daw ni Bitcoin ay isang problema bagkus ito raw ay tanda ng utility o gamit nito. Ibig sabihin ay mas ginagamit, mas buhay, mas aktibo si Bitcoin, kaya ganun na lang ang galaw ng presyo nito. At sa video na ito ay pag-uusapan po natin ng mas malalim ang mga sinabi ni Ginoong Michael Saylor tungkol sa volatility ni Bitcoin, kung bakit hindi ito dapat katakutan at kung ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Bitcoin. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, bakit nga ba sinabi nitong si Ginoong Michael Saylor na ang volatility ni Bitcoin ay sinyales ng utility? Ayan po siya. Ayan po siya po yung nakikita natin dito na meron po siyang seryosong serious look. Ayan, ibig sabihin ay seryoso po siya sa kanyang mga pakayag dito. Ayon po kay Ginoong Saylor, ang dahilan kung bakit volatile si Bitcoin ay dahil sa dalawang bagay. Yan, liquidity at saka 24/7 availability. Ang liquidity po ay tumutukoy sa kakayahan ng isang asset na mabenta o mabili agad-agad. At dahil bukas ang Bitcoin market 24/7 or walang tulugan, walang sarado, mas madalas po itong gumalaw, lalo na tuwing may balita, panic o bigla ang pagbabago sa market. Kaya ang tanong ngayon ay masama ba ito? Para kay Ginoong Saylor ay hindi. Dahil kung ang isang asset ay walang galaw, ibig sabihin nito ay walang gumagamit, walang tiwala at walang aktibong interes mula sa mga tao. Kaya para sa kanya, ang volatility ay hindi kahinaan, kundi indikasyon na si Bitcoin ay useful. Sabi nga niya sa isang tweet noong April 4, 2025, ay Bitcoin is most volatile because it is most useful. Kaya yan po, yung kanyang screenshot sa kanyang tweet. Ngayon ay paano po naapektuhan ng stock market ang presyo naman ni Bitcoin? Ayan, may mga nagtatanong kung hiwalay dapat si Bitcoin sa traditional financial system. Bakit parang sumusunod pa rin ito sa galaw ng US stock market? Ayan, isa pong kilalang meme coin collector na si Dave Portnoy ang nagtanong nito. Napansin niya na kapag bumabagsak ang US stocks ay madalas na bumababa rin ang presyo ni Bitcoin. At kapag umaangat naman ang stock market, sumasabay rin si Bitcoin sa pagtaas. Ngayon ay ang sagot naman po ni Ginoong Saylor dito ay simple lamang. Ayan po. Doesn't mean it's correlated long term, just means it's always available. Ayan, ibig po niyang sabihin dito ay oo, mukhang konektado sila sa short term. Pero, hindi ito nangangahulugang forever na ganun. Si Bitcoin ay laging open sa trading. At dahil dito, natural na ang mga tao ay magre-react agad sa mga global market events gamit ang asset na pwede po nilang i-trade kahit madaling araw at yun ay si Bitcoin. Ngayon ay ano naman po ang kahalagahan ni Bitcoin na hindi ito sakop ng tariff. Ayan, sa gitna ng usapan po ng tariff o buwis sa mga imported products, may sinabi si Ginoong Michael Saylor na lalo pang nagpapakita ng kagandahan ni Bitcoin. Ayon sa kanya, si Bitcoin ay may advantage kumpara sa physical assets tulad ng ginto dahil hindi ito sakop ng tariff. Kung ikaw ay bibili ng gold mula sa ibang bansa, kailangan mong bayaran ang import tax. Pero kay Bitcoin, wala. Borderless, digital at saka decentralized. Ito ang naging relevant lalo na ngayong muling nagpatupad si US President Donald Trump ng mga bagong tariff policies. Ang mga buwis na ito ay nakakaapekto sa financial market, lalo na sa mga commodities gaya po ng gold at saka oil. Pero si Bitcoin, walang physical na anyo. Walang kailangan na i-ship at saka walang tinamaan na tariff war. Ayan. Ngayon ay dito naman po tayo sa opinion
ni Ginoong Arthur Hayes tungkol sa epekto ng economic imbalance. Yan, hindi po lahat ay sumasang-ayon kay Ginoong Saylor. Dito po kay Ginoong Arthur Hayes, siya po ang dating CEO ng BitMEX, ay meron po siyang ibang pananaw. Para sa kanya, ang economic imbalance na dulot ng mga bagong tariff ay hindi po masama. Sa katunayan ay inaasahan pa nga niyang lalong dadami ang money printing o pag-imprinta ng bagong pera bilang solusyon ng gobyerno. At kapag nangyari ito, ayon po kay Ginoong Hayes, si Bitcoin ang siyang makikinabang. Bakit kamo? Dahil kapag maraming bagong pera ang lumabas, bumababa ang halaga ng fiat currency gaya ng US dollar. At sa tuwing nangyayari ito, ang mga tao ay naghahanap ng mga assets na hindi madaling maapektuhan ng inflation katulad ni Bitcoin. Bukod pa dyan ay sinabi rin niya na ang pagbebenta ng US tech stocks ng mga foreign investors at ang pagbabalik ng kanilang pera sa sariling bansa ay pwede pong magdulot ng medium-term boost sa value ni Bitcoin. Ayan. Ngayon ay pag-usapan po natin ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Bitcoin. Ayan. Ngayon ay tanungin natin ang mas mahalagang bagay. Ayan, kung ano po ang epekto nito. Una ay malagang maunawaan po natin na ang volatility ay parte talaga ng buhay ng isang crypto investor. Hindi ito dapat ikatakot, kundi dapat ay maging aware po tayo sa mga dahilan kung bakit nangyayari ito. Sa halip na matakot kapag bumababa ang presyo, mas mainam na tingnan natin ito bilang oportunidad, lalo na kung naniniwala tayo sa long-term value ni Bitcoin. Pangalawa, ang katotohanan na si Bitcoin ay hindi apektado ng tariff ay napakalaking bagay, lalo na para sa mga OFWs at saka freelancers na tumatanggap ng bayad sa crypto. Mas mabilis, mas mura at hindi dumadaan sa buwis na kadalasang nagpapabigat sa cross-border transactions. Pangatlo, kung tama po ang hula or prediction ni Ginoong Arthur Hayes na patuloy ang napatuloy po ang money printing, inflation at kahinaan ng US dollar, maaring tumaas palalo ang pangangailangan dito kay Bitcoin bilang store of value. At kung tayo ay nakaposisyon ng maayos, malaki po ang posibilidad na makinabang tayo dito bilang mga early investors. Ngayon ay bilang panghuli ay ang masasabi ko naman po rito ay meron naman pong punto itong si Ginoong Michael Saylor. Hindi natin dapat husgahan ang isang asset base lamang sa kung gaano ito kabilis bumagsak o tumaas. Dapat po natin tingnan kung bakit ito nangyayari. Si Bitcoin ay parang isang bukas na palengke. Araw-araw ay may galaw, may bentahan, may bilihan. At gaya ng palengke, kapag may balita, may emosyon, may panic, at natural na may kaguluhan. Ayan, natural po na may kaguluhan din sa presyo. Pero hindi ibig sabihin nito na nawawalan ng halaga ang produkto. Minsan, doon pa nga lalo nakikita ang tunay na halaga. Kung ako po ang tatanungin, ang volatility ay isang reminder sa atin na si Bitcoin ay buhay, aktibo at patuloy na ginagamit ng mga tao sa buong mundo. At para po sa mga Pinoy na naghahanap ng alternative na paraan para palaguin ang inyong pera, ang aaral. Ayan, sa ganitong mga insights mula sa mga eksperto tulad ni Ginoong Michael Saylor at saka Arthur Hayes ay isang malaking advantage. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.